Umamin si Kevin Kembao na hirap siya sa schedule para sa Gilas Pilipinas. Pero inamin din niya na kasama ang lahat ng yan sa kanyang programa. Isiniwalat naman ni Coach Tim ang pagpasok ni Mason Amos at Japet Aguilar sa pambansang kupunan bilang kapalit ni Jamie Malonzo at AJ Edu. Rason kung bakit pinalitan si AJ, isiniwalat din ni Coach Tim Cone at si Kristaps Porzingis posible pa rin makapaglaro sa Boston Celtics at sa Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nalalapit na ang inaabangang pagsagupa ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga, Latvia mula July 2 to 7. At isa si Kevin Kembao sa mga inaasahang magpapakita ng maayos na laban sa nasabing torneo na umaming nahihirapan sa kanyang schedule. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kevin Kembao sa report ni John Mark Garcia ng Spin. Sobrang hard ng schedule. 1 week lang akong out and then diretso Gilas na nga. Then after Gilas, hindi ko na alam kung kaya pa ng katawan ko yan. Pero nakaprogram naman lahat ng yan sa mga strength and conditioning coaches namin. Thankful ako sa mga opportunity na binibigay sa akin ng Gilas. Every time naman may call up, 100% ready ako dyan. Doon tayo guys, so 1 week lang siyang out ha. Ibig sabihin kasi niyan, 1 linggo lang yung pahinga ni Kevin Kembao. Mabigat, di ba? Parang bugbog ka na sa bakbakan sa UAAP kung saan sa huling laban ng Lasal sa UP, tinalo sila kahit lamang na sila ng 20 points. Haharapin pa rin nila yung sobrang ma-pressure na bakbakan. Yung Olympic Qualifying Tournament na makakalaban nila yung mga bigating kupunan dito sa Europa. Kung tutusin, nakakapagod talaga yung kanyang schedule. Hindi biro. Pero sinigurado ni KQ na nasa programa na nila yung magiging stint ng Gilas dito sa Olympic Qualifying Tournament. Meaning, pinaghahandaan na nila yun ng kanyang conditioning coach. Grabe, di ba? Kailangan talaga sa mga ganitong sport, mentally and physically prepared ka. Kasi kung hindi ka prepared dito, magsasakripisyo buong team. Resulta, mahihirapan ng kupunan. Kung hirap sa schedule pero nananatiling committed si KQ sa Gilas Pilipinas, naglabas naman ng pahayag si Coach Tim Cone sa media tungkol sa huling kaganapan ng pambansang kupunan. Mula kay Coach Tim, ano nga ba ang latest? Kailan ang nakatakda nilang training at pag-alis patungo ng Europa? Tutukan natin ang report ni Joseph Ramos sa Business Mirror. Magsisimula kami ng training sa June 21 at aalis para sa friendly games laban sa Turkey at Poland sa June 25. Yan ang sinabi ni Coach Tim. Idinagdag din niya na ang mga reservang player na sina Japet Aguilar at Mason Amos ay parte na ng 12-man squad matapos alisin ang big man na si AJ Edu at Jamie Malonzo. Okay guys, so June 21 ang training at June 25 ang lipad patungo ng Europe para sa dalawang friendly games. Pero ang revelasyon kasi dito is yung pagpasok ni Mason Amos at Japet Aguilar. Si Aguilar dati pa, alam na natin, pasok na talaga siya kasi wala si Jamie Malonzo, di ba? Pero si Mason Amos, pinalitan na si AJ Edu. So sila na yung original 12 ngayon matapos ang revelation ni Coach Tim Cone tungkol sa lagay ni AJ Edu. So ibig sabihin, mas madali kay Coach Tim na magkasa ng plano pagpasok ni Mason Amos. Kasi nga wala pang training na nagaganap kasama si AJ Edu at ang Gilas Pilipinas. Nung unang window kasi ng FIBA, hindi rin naglaro si AJ. So hindi talaga maninibago yung grupo. Although alam natin na malaking kawalan talaga si AJ Edu dito sa Gilas Pilipinas patungo ng OQT. Mabigat, di ba? At dahil sinabi sa report na wala na si AJ Edu sa kupunan ng Gilas para sumabak sa Olympic Qualifying Tournament, marapat sigurong malaman kung bakit hindi na siya pwedeng makasama sa hanay ngayong papalapit ng schedule na laban. Mula kay Coach Tim, ano nga ba ang rason? Bakit hindi kasama ang big man na posibleng maging katuwang ni Kai Sotto sa gitna? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Joseph Ramos ng Business Mirror. Na-release si AJ Edu dahil sa kanyang problema sa tuhod. Ganon din si Jamie Malonzo sa kanyang calf injury. Para palitan sila, magtutuloy-tuloy si Japet Aguilar bilang team captain at pupuna naman ni Mason Amos ang spot ni Jamie Malonzo. So yun yung rason ha, yung injury mismo ni AJ Edu. So okay na, nasagot na yung tanong, bakit hindi kasama si AJ Edu considering na malaki yung inaasahan sa kanya ni Coach Tim Cone. Minsan na rin kasi niyang sinabi ni Coach Tim na isasabak niya si AJ sa OQT kasabay ni Kai Sotto sa gitna. Kasi nga, ang lalaki ng mga kalaban sa OQT, di ba? Problema, mabigat yung rason Hindi pwedeng sumalang talaga si AJ kasi yung tuhod niya, hindi pa rin gumagaling. Ang tagal na nito, di ba? Pero ganun talaga Yung injury, hindi mo alam kung gaano katagal ang recovery niya. Kahit minsan sinabi na ng doktor na tatagal lang siya ng ilang linggo. Pero hindi pa rin pala. Kasi nga siguro, malala yung injury. So malaking kawalan na naman si AJ. Malaking kawalan na naman dito sa Olympic Qualifying
qualifying tournament dito sa Gilas, Pilipinas. Pero dahil andyan si Mason Amos, okay na rin. Maganda din kasi may tira siya sa labas, di ba? Malaki rin naman siya, may katawan. And sanay na rin siya sa pagsama sa Gilas, Pilipinas, especially nung time ni Coach Chot Reyes. Ang balitang pagkawala ni AJ Edu sa Gilas, Pilipinas para sa Olympic qualifying tournament ay halos kasabay ng sumabog na balitang injured si Kristaps Porzingis ng Boston Celtics na isa rin sa magiging pangunahing player ng Latvia. Tanong, ano nga ba ang estado ni Porzingis? Makakapaglaro pa ba siya sa Boston Celtics na posibleng batayan ng kanyang kapalaran sa Olympic qualifying tournament? Tutukan natin ang report ni Jasmine Wimbis ng CBS Sports. Hindi kinaya maglaro ng sentro ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis sa Game 3 ng NBA Finals laban sa Mavericks. Pero may pagkakataon na makabalik ang Boston big man para sa Game 4 sa Biyernes sa Dallas ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Okay guys, so kung titingnan natin yung situation niya, sinabi kasi doon, rare yung injury ni Porzingis. Ibig sabihin, hindi malimit, may ganong injury. Bibihira yung ganong klase. Pero base kay Shams Charania, may posibilidad na makapaglaro si Porzingis sa Game 4 ng NBA Finals at kuhanin ng Mavericks sa 4 na sunod na bakbakan. Anyway, ang take natin dito is kung makapaglalaro si Porzingis sa Game 4, sabihin na natin na kinaya niya talaga. Ang take natin is posible rin na makasama siya sa hanay ng Latvia dito sa Olympic qualifying tournament. Posible, di ba? Lalo na kung kakayanin niya maglaro ng matagal sa Game 4. Ibig sabihin kasi noon, okay na siya. Maayos na yung injury niya. So, ano impact na magiging laro ni Porzingis sa Game 4? Actually, malaki kasi yun ang magdedetermina kung pwede siya sa OQT. At kapag pwede siya sa OQT, mas magiging mabigat ang kampanya ng Gilas, Pilipinas. May Bertans pa sila, magkapatid po yun. May Kuruks din sila, tapos si Porzingis pa, di ba? Meaning, kakailanganin talaga ng Gilas ng matinding preparation para makasurvive sa bakbakan sa Olympic qualifying tournament. Maganda yung format nila kasi, no? Isang panalo lang kailangan. Pwede na tayo sa crossover semis. Hopefully, makagawa tayo ng record. So guys, maraming salamat.